Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manalig, ay may buhay na walang hanggan. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Sino man sa Kanya'y lumapit, kailan may di niya tatanggihan. Sino man sa Kanya'y manalig, ay may buhay na walang hanggan. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Kaya't purihin natin si Jesus, nag-iisa at banal na Diyos. Nag-iisa at banal na Diyos. At banal na Diyos. At banal na Diyos. Purihin ang Panginoon, magandang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat. Good morning! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Naririto na naman po kami, Panginoon, at mag-aaral lang inyong mga banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sa isang umaga muli mong ibinigay. Pastor, pang-open prayer muna tayo. Sige.
Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na muli ang iyong tulong, ang iyong mga salita ang magpapahayag, hindi ang aming sariling opinion. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita sa awit 119 verse 18, open our eyes that we may behold your wonderful things from your law. Kaya we pray for understanding and enlightenment from your word. Buksan ang aming mata, man din ang aming puso at kaisipan sapagkat ito'y magbibigay ng kaliwanagan sa aming katawang lupa at spirito at maipapahayag namin sa mga kapatid namin na patuloy na sumusubaybay dito sa aming pag-aaral sa Matthew 10. Muli, Lord, ang iyong banal na espiritu, ang siyang aming partner, ang siyang tutulong, at we give you all the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon, ang ating word for the day. Proverbs 10 verse 22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ay, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo sa aming lahat at nagbibigay sa amin ng kaligayahan. Anything na mula sa Panginoon, glory to God, tayo po ay nasisiyahan. At naluluwalhati ang Diyos kapag tayo po ay naliligayahan. Naluluwalhati ang kanyang banal na pangalan because every good and every perfect gift comes from the Lord. Amen. Para po sa ating pagpapatuloy na pag-aaral natin sa Matthew 10, ay naririto na po tayo sa verses 32 hanggang 39 at binigyan natin ng titulo ito na Confessing and Rejecting Christ. Okay. Basahin ko po dito sa Tagalog, mga kapatid. Pagpatotoo kay Kristo. Verse 32. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na ring mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 38, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Verse 39, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Okay, tatalakayin po natin verse by verse. So, unahin natin yung verse 32. Dito sinabi ang sino mang kumilala sa akin. So it speaks about everyone. The salvation is open to everyone who would confess Jesus Christ as Lord and our Savior. The term confesses means to acknowledge. But it means more than that, mga kapatid. Ang verb na tinutukoy dito means that ang ibig nangangahulugan ito na ang pagtatapat, ang pagkilala kay Heso Kristo ay may ibig na mahalagang sinasabi rito. Ang ginamit na pandiwa ay nangangahulugan ng pagsang-ayon kay Kristo at sa gayon ay kilalanin at ipagtapat siya. Yung praise before men o sa harap ng mga tao ay nagbibigay diin sa pampublikong pagtatapat or confession of Jesus Christ. Ang pagpayag ng isang tao na ipagtapat si Kristo sa harap ng mga tao ay tumutukoy sa kahandaan ni Kristo na angkinin ng taong iyon sa harap ng kanyang ama. Hindi kinahihiya ni Pablo ang nakilalanin ang katauhan at gawain ni Kristo dahil ang tanging mensahe na nag-aalok ng kaligtasan at pag-asa sa isang tiwaling
mundo. Yung corrupt and dying world. Sinabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, sa Roma 1:16. Dito sa Matthew 10 verse 32 ay ginamit din yung word na confess me. So to confess means to agree with. Now, the Greek word for confess is homolego. It literally means speak the same as. Now, kapag ang isang tao ay nangumpisal, tumingin ng tawad sa ating Panginoon, ay ikinukumpisal nila yung kanilang kasalanan. Ipinagtatapat nila yung kanilang kasalanan. Ngunit dito sa ating aralin, ang ating kinukonfess ay ang Panginoong Heso Kristo mismo. Kasi sabi niya, everyone who confesses me. Now, what does it mean to confess Jesus? Ano bang ibig sabihin ng ipahayag natin si Jesus? Ang bawat isa na hayagang nagpapakilala kay Jesus bilang isang Mesiyas sa pamamagitan ng pampublikong pagsasalita at pagkilos sa paraang nagpapakita na siya ay isang banal na hari, kanyang ipinapahayag ang ating Panginoon sa harap ng mga tao. Now, to confess Jesus sa harap ng mga tao ay isang buhay na ipinamumuhay ng buong tapang para kay Lord Jesus. Ito ang isang buhay na may pagsunod, a life of obedience. At ito ang itinuturo ni Lord Jesus sa kanyang mga disipulo dito sa Matthew 5 verses 13 to 16 na kung saan sinabi niya sa kanila na dapat silang maging masunurin at maging asin at liwanag. Nang ipinangako ni Lord Jesus sa kanyang disipulo na kung sila ay magiging matapat, hayagang kikilanlin at ipapahayag ang Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng mga public announcement at sa pamamagitan ng kanilang uri ng kanilang buhay, ay sabi niya, kayo man din ay aking kikilanlin at ako'y makikipag-ugnayan sa inyo sa pagdating ng paghuhukom. At ito naman ang makapagbibigay ng kasiyahan sa mga mananampalataya na sumusunod sa ating Panginoon. Now, to confess, to affirm, and to agree, it is not simply to recognize the truth, but also to identify. Meaning to say, maaaring ang isang tao ay sinasabi niyang, ako ay Kristiyano. Ngunit kailangan makita sa kanya ang isang buhay na tunay na Kristiyano. Hindi lang pinahahayag ng ating bibig ang tungkol sa ating Panginoon, bagkus ipinapamuhay natin ang Panginoong Heso Kristo. May binigay ngang example itong mga sila Satan, mga demonyo. Kinikilala nila ang Diyos. Alam nila na merong Diyos. Santiago 2:19. Pero hindi naman nila ipinahahayag ang Diyos. They do not proclaim God. Why? Kasi kaaway nga sila ng Diyos eh. Kaya tayo, when we say na I am a Christian and I believe in God and I believe in Christ, then therefore, kailangan we have to identify with Jesus, ipamuhay natin ang ating Panginoong Heso Kristo. We don't just proclaim Jesus as Lord and Savior, but rather we receive Him as our Lord and Savior. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa Romans 10 verses 9 to 11, kung ipahahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Now, the outward confession with the mouth is a reflection of a genuine belief in the heart.
Meaning to say, the mouth speaks of what the heart is full of. Ang pagpapahayag tungkol kay Kristo ay pagkilala na ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos, na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya ay nabuhay mula sa mga patay at tanging ang Panginoon lamang ang landas patungo sa ating kaligtasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ako'y ipapahayag ninyo, akin din kayong ipapahayag sa harapan ng Ama. Meaning to say, Jesus will own us as His own, pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Binanggit din dito sa Matthew 10 verse 32 yung before men. Confess me before men. Napakadaling ipagtapat ang Panginoong Hesukristo privately. Lalong-lalo na kapag ang mga kasama mo na ipinagtatapat mo si Kristo ay mananampalataya. Mananampalataya na at naniniwala na kay Kristo. Subalit another thing, to confess Jesus sa harap ng hindi mananampalataya at sa harap ng mga opposition. Kaya maraming mga tao, kapag ikaw ay nagpapahayag ng tungkol kay Kristo, marami kang puna, mga criticism kang maririnig sa kanila. Dito nga sinabi sa 1:12, 42-43, gayon pa man, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa Kanya. Subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot ng mga Pariseo, na baka sila itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. At sa 1 John 4:14-15, nakita namin at pinapatotohan ng isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Gamitin din natin itong Lucas sa parallel gospel accounts ng ating pagtuturo. Lucas 9:26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. At sa Lucas 12:8-9, sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. So dito sinasabi nga ng ating Panginoon na marami ang natatakot na ipagtapat ang ating Panginoong Hesukristo sa mga taong hindi nananampalataya, sapagkat inuuna nila na maparangalan ang kanilang sarili na imbis na parangalan ang Creator. Remember the context from last week dito sa Matthew 10:28 na sinabi ni Jesus, "Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell." So, dito napaka maliwanag ng sinasabi ng ating Panginoon na ang sino mang sumang-ayon sa mundo o umibig sa mundo ay sinasabi niya dito, ito'y pagtataksil sa Diyos. Kung ipagtatapat natin si Kristo sa harap ng mga tao, kahit na pinipilipit tayong tumalikod, o kapag malaki ang panganib ng pagdurusa, ipinapangako sa atin ni Jesus na ipagtatapat din niya tayo sa harap ng Ama sa langit. In other words, our allegiance to Christ is rewarded by Jesus' allegiance to us before the Father. Ang ating katapatan kay Kristo ay ginagantimpalaan ng katapatan ni Jesus sa atin sa harap ng Ama. Ang ating pagkakaisa kay Kristo ay nagbibigay ng kapangyarihan sa atin upang makayanan ang pagsubok sa lupa na nagbibigay daan sa atin na tumayaw sa harap ng Diyos at tanggapin siya. Kung itatanggi natin si Kristo sa ilalim ng paggigipit ng mundo, then ipagkakait tayo bilang mga tunay na mananampalataya sa harap ng Diyos.
We will be denied bilang mga tunay na anak na Diyos kung itatanggi natin si Jesus bilang Panginoon. Kaya sinabi niya dito na hindi kita kilala. Sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano pa ang sinasabi dito ng ating Panginoon? Ang pagpapahayag ni Kristo na ito ay tumutukoy sa pamamaraan ng pamumuhay natin. Ibig sabihin, when you confess Jesus Christ before men, ibig sabihin, mga kapatid, na malinis ang ating pagkatao. Ang ating pananalita, ang ating pag-uugali, pagkilos, ay may kaugnayan sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang isang taong matapang at tapat na pagtapat si Jesus sa kanilang buhay, ipagpatapat pa rin, ito ang pangako ng Diyos na ipagtatapat siya ng Panginoon sa Diyos Ama. So napaka-importante na to confess Jesus Christ to everyone ay hindi lamang natin nabasa na ganito ang sinasabi ng Biblia, ganito ang sinasabi ng pagtuturo, mandi ang ating pamumuhay, ang ating pagkilos, ang ating gawa ay nailalarawan o naikatutuparan din natin ang pagtuturo ni Kristo sa ating buhay. Yung lakas ng loob natin na ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo ay mahalaga po yan sa buhay natin bilang Kristiyano. Kasi dito sa Revelation 21 verse 8 ay merong mga masyadong natatakot na manatiling tapat kay Lord Jesus at sa kanyang ebanghelyo. At ilan sa Galacia ay natakot at tumalikod rin sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan sa Galatians 1:6-7. Nagtataka ako kung bakit kayo dalinin yung tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita, kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Pero totoo talaga, mayroong mga tao natatakot sila na ipahayag ang ating Panginoon. Yun nga lang, minsan persecution, lalakad ka, may dala-dala kang Biblia. Ayan naman si Kristo. Diba? Nasasaktan po ang mga mananampalataya kapag pinipersecute ng ganito. Ngunit, mabuti na tayo ay maging malakas ang loob pa rin na ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating dito sa verse 33, but those who reject me publicly, I will reject before my Father in heaven. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng tao, ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama nasa langit. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. So, ginamit yung word na deny. If you deny me, sabi ng Panginoon, ito po ay nangangahulugan ng pagsalungat, pagtanggi, pag-reject, pag-refuse. See? Alam mo, ang mga tao, maaari ho nilang i-deny ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagkilos araw-araw. Maaring binibigkas natin at pinapahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng ating bibig. Ngunit, mayroong mga pamamaraan na sa uri ng buhay ay itinatanggi natin ang ating Panginoon. Titus 1:16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit ito ay pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. Kasi 2 Timothy 2:11-12, totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil din niya tayo.
So dito makita natin na maaring nagko-confess natin, kino-confess natin na ating Panginoon, ngunit ang uri ng buhay natin ay itinatanggi ang Panginoon. See, yung 1 Timothy 5:8, ito ay isang example. Ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at masama pa kaysa sa isang hindi mananampalataya. Kaya itong Greek form ng the word confess ay nasa future tense. Pag tinignan natin, kapag ginarantiyahan ng Panginoong Hesukristo na kanyang aangkinin ang lahat ng mga kumikilala sa kanya, siya ay nagsasalita ng isang ganap na pahayag. Pinapangako niya sa kanyang disipulo, kung kayo magiging tapat at ako ay inyong ipapahayag, kayo man din ay kikilanlin ko at makikipag-isa ako sa inyo pagharap ko sa harapan ng Diyos Ama. God will own us because we owned Jesus. Kaya Romans 2 verse 6, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Ngunit, meron ding kabaligtaran nito, na ang sino mang tumanggi sa akin, ang sabi niya, sa harap ng mga tao, ikakaila ko siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Kaya ang pagkakait kay Kristo sa harap ng mga tao ay nangangahulugang ang kanilang uri ng buhay, ang kanilang pagkilos, meron silang takot sa tao kesa meron silang takot sa Diyos. Higit nilang pinahahalagahan ang sinasabi ng ibang tao o yung kanilang iniisip kesa sa panuntunan ng ating Panginoong Diyos. So, himbis na piliin nila ang ating Panginoon, ipinagkakait nila ang ating Panginoong Hesukristo. At ito naman ay may katapat din na pagkilos ng Panginoong Hesukristo pagharap sa Diyos Ama sa langit. Now, what does it mean to be denied before the Father in heaven? Now, the primary thing is, ano ba yung i-deny sa iyo pagdating ng panahon? It is the right to reign with our Lord Jesus Christ. Sa Revelation 3:21, it is very clear na yung mga taong nag-overcome, just like our Lord Jesus Christ overcame, will receive the reward Jesus received. And that is to reign over the earth. Kaya mahalaga ito at maunawaan natin ito. Ito ay nagsasaad na if we died with Him, we'll also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. So, God is faithful. Kapag nagpahayag ang Diyos, ito ay isang pahayag na ganap. Gagawin niya ito pagdating ng panahon. Now, what is the cause of denying our Lord Jesus Christ? Now, it is a lifestyle of unfaithfulness to our Lord Jesus Christ. Why? Because they fear the opinion of other people and persecutions of men. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa kanila. Sabi ng Panginoon, sa akin kayo magtiwala. Nakalagay yan sa Matthew 10. Kaya kailangan maunawaan natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang naghahari sa lahat at maging sa buhay natin. Kaya yung John 10:28-29, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Yan ay pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa kanila. So mahalaga ngayon, mga kapatid, maunawaan natin na itong sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 10 verses 32 at 33. Mark 8:38,
Jesus warns his disciples, kapag kinahiya ninyo ako at ang aking salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. So hira, maliwanag po mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon. Kaya yung mga tao whose life is characterized by confessing Jesus Christ, ang mga Kristiyano na nagpapahayag tungkol sa ating Panginoon at sila ay nabubuhay ng may katapatan at pagsunod, ay may mabuting gantimpala pagdating ng panahon. Sila ay haharap sa ating Diyos Ama and Jesus will own them. Okay, now this is a sobering warning ha. Whoever shall deny me before men, I will also deny him before my Father in heaven. So ito po ay isang paalala para po sa ating lahat. Now, posibleng itanggi natin si Jesus sa pamamagitan ng katahimikan, by silence, sa pamamagitan ng hindi pagsaksi para sa Kanya at pagsisikap na maging hindi napapansing Kristiyano ng mga kaibigan at kapitbahay at marahil kahit ang pamilya ay hindi kailanman maghihinala bilang isang mananampalataya. Posible rin na tanggihan si Kristo sa pamamagitan ng mga kilos na namumuhay tulad ng isang bahagi ng mundo na walang mas mataas na pamantayan o halaga. Meaning to say, wala tayong Ministry of Excellence. Pinag-aralan natin yan, magandang pag-aaral yan mga kapatid. Posibleng tanggihan din si Kristo sa pamamagitan ng mga salita gamit ang kalapastangan, kabastusan at kalapastangan ng mundo. Posibleng tanggihan si Kristo na maraming paraan na kulang sa salita at pampublikong pagtatakwil sa Kanya. Okay. Verse 34. 34, ang sabi dito, do not think that I have come to bring peace to the world. No, I did not come to bring peace, but a sword. Na si Jesus ay, walang mic, sorry. Ulitin ko mga kapatid. Do not think that, sa verse 34, do not think that I have come to bring peace to the world. No, I did not come to bring peace, but a sword. Ang Panginoong Hesukristo ay dumating na prinsipe ng kapayapaan at nababasa natin yan sa Isaiah 9:6. Ngunit ang kapayapaang ito ay matatagpuan lamang sa isang relasyon sa Kanya. Sa 1:16-33 at sa Pilipos 4:6-7. Babasahin ko itong Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi ni Jesus na dumating siya dito sa mundo, naparito siya hindi upang magdala ng kapayapaan sa lupa, naparito siya upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Alam naman natin na ang tabak o sword ay kasang halintulad yan ng Word of God. Ang isang taong pinagtatapat mo si Kristo at ayaw maniwala, makakarinig ka, nabanggit ko nga ng kritisismo. Yan ay magiging kaaway mo sapagkat ipagpipilit mo talaga na ang salita na natanggap mo kay Kristo ay isang tabak na maghahati ng na magbibigay ng katotohanan sa Kanya. Subalit kung siya ay tatanggi, makikita natin na talagang ipagtatanggi niya ang salita ng Diyos. Ikaw naman talagang ipagpipilit mo ang salita ng Diyos. Kaya mahahati ang kanyang kaalaman tungkol kay Kristo sapagkat naniniwala siya sa sarili niya na hindi si Kristo ang dumating upang magligtas sa kanya, kundi ang kanyang mga natutuhan na ibang religion, mga natutunan niya sa iba. Subalit napaka-importante na malaman ng tao na ang tabak na sinasabi ng ating Panginoon dito ay ang salita ng Diyos. Talaga ito'y manunuot sa kaibuturan ng iyong puso
hanggang sa bone and marrow, ang sinasabi nga ng salita ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante na maintindihan natin na ang kapayapaan na sinasabi ng ating Panginoon ay matatanggap lang natin sa magitan ng mga salita na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Once na ito'y matanggap mo, pumasok sa iyong puso at ilalagak mo rito at magkakaroon ka ng katahimikan sapagkat ang bawat galaw sa mundong ito ay kinatatakutan natin. Ang sabi nga sa gera sa Israel ay baka lumawig pa, lumawak sa ibang mga Middle East countries. Subalit, alam naman natin na ang Diyos lamang nakakaalam. Ang importante, manatili tayong tapat sa Diyos, manatili tayong ang katahimikan ng ating puso na nanggagaling sa salita ng Diyos ay magbibigay ng katiwasayan sa atin sapagkat ang tabak na sinasabi ng ating Panginoon ay matalim upang ang ating kaisipan ay manatili at magtagumpay sa kaalaman na sinasabi ng ating Panginoon. In verse 37, Jesus says, "He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me." So dito sinasabi ng Panginoon, si Lord ay humihiling, mga kapatid, ng katapatan para sa mula sa ating lahat. Tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang pamilya. Ang nais ng Panginoon ay unahin natin siya. Mahal natin ang ating pamilya, ang bawat isang miyembro ng pamilya natin, mahal natin, ngunit ang nais ng Panginoon ay to put Him first. Si Jesus ay anak ng Diyos at siya ay nagsasalita with full authority that comes from God. Pagkat sinabi ng Panginoon, di ba, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo. Kaya ito'y pinapaalalahanan tayong lahat ngayon sa ating pag-aaral. Unahin natin ang ating Panginoon. Kaya John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, kaya huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ang kapayapaan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Pero, merong siyang sinasabi na ano ba ang purpose ng sword? Ang sword means it divides. It divides. Kasi meron talaga sa mga pamilya, alam nyo, nagaganap ito'y katotohanan. Kapag ang isa ay nanampalataya at nanumbalik sa pagtitiwala at pakikipagrelasyon sa Panginoon, yung mga ibang miyembro ng kanilang pamilya na hindi pa nakakaalam o at hindi pa nakakaunawa, ito ang kanilang nagiging kaaway. Sinasalungat sila, nire-reject sila. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kapag kamahal mo ang iyong nanay o tatay more than me, you are not worthy. Mahal natin sila. Ngunit ang pahayag ng Panginoon, unahin natin ang Panginoon. Love natin muna si Lord over and above all else. You see, kapag mayroong mga bagong miyembro ng pamilya na nakipag-ugnayan na muli sa ating Panginoon, marami tayong mga sharings na naririnig na sila ay nire-reject ng kanilang kasambahay. Ngunit ipag-pray po natin ito, mga kapatid, sapagkat sana yung mga nagre-reject, dahil kasi hindi pa nila nauunawaan, ay magkaroon sila ng pangunawa pagdating ng panahon. Sapagkat ang nais ng Diyos, ang buong pamilya ay makabalik sa Kanya. Ang pamilya po ay mahalaga sa puso ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya ang bawat pamilya. Ngunit ang hiling niya ay unahin siya. Unahin natin ating Panginoon. After all, everything comes from the Lord. Ang lahat, ang Diyos ang lumikha sa atin, lahat ng ating mga pangangailangan. Diba? Minsan mahirap na mamuhay na may kapayapaan. Totoo yun. Pagkat yun naman ay sinabi ng ating Panginoon. Ngunit naririyan siya upang tayo ay tulungan at kaya tayo ay laging manalangin sa ating Panginoong Hesukristo. You see? Ang ebanghelyo ng kapayapaan ay maaaring magdulot talaga ng pagkakabahagi. Bagamat God wants to
grieve us fears in our families. See? Nandiyan dyan po ang pagkakaroon ng pagbabahabahagi dahil hindi nga nauunawaan ng ibang tao, ng miyembro ng kanilang pamilya ang tungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon. Now, the idea here is, if Jesus had not come at hindi na-disturb ang kasalanan at guilt, ano ang magaganap sa atin? Kung hindi dumating ang Panginoon at hindi pinaalam sa atin na tayo ay makasalanan, anong magaganap sa atin? Kaya't mabuti at salamat na dumating ang ating Panginoon at ipinakita sa atin ang buhay natin na makasalanan na mabuting kailangan tayo ay manumbalik sa ating Panginoon at muling makipagrelasyon sa Kanya. Ang tabak ng Ebanghelyo ay naghahatid sa pagitan ng madilim na daan na mundong ito at sa daan ng maliwanag. At yan ang tunay na daan ng ating Panginoon. Kaya yung mga taong nagmamahal sa mundong ito ay hindi makabubuti yan para sa kanila sa pagdating ng paghuhukom. You see? Kaya John 18:11, sinabi ni Jesus kay Pedro, sabi niya, di ba nung natatandaan nyo yung tabak, sinabi ni Lord Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan yung iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa na pagdurusa na ibinibigay sa akin ng Ama? So, ito yung tinatawag na physical sword na ginamit ni Pedro. Ngunit mga kapatid, mahalaga po na tayong lahat ay manampalataya sa ating Panginoon. You see, Matthew 10:35-36, I came to set sons against their fathers, daughters against their mothers, daughters-in-law against their mother-in-law. Now your worst enemies will be the members of your own family. So ito po yung sinasabi ko, hindi po kasi nila nauunawaan eh. So anyone who tries to keep you out of heaven, dahil kasi meron nga pagsalungat, kapatid, well, that is a dangerous enemy. Mag-ingat tayo. Dahil kasi ang gawain ng kaaway ay upang ilayo tayo sa ating Panginoon. We'll just have to ignore them and pray to God. Now, Matthew 10:37. Karagdagan dito sa sinasabi sa hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan mandi isang tabak. Hinahati ni Kristo ang sangkatauhan ayon sa kanilang minamahal. At ibig sabihin, kung minamahal mo ang mundo, diyan ka sa mundo, hahatiin, hiwalay ka sa akin. Ang mga nagmamahal sa akin ay sa akin. Yun ang sinasabi dito. Ang gayong pagkakabahagi ay umaabot sa mga ugnayang pamilya. Tignan nyo na lang si Cain at si Abel. Namatay ang isa. At ang pagpili ay humahantong sa buhay ngayon at buhay sa kasalukuyan. Ibig sabihin, eternal life. Ang paglilingkod sa sarili, gayon pa man na hindi humahantong sa buhay. Ngunit ang pinakakawalan nito, ang pagkawala ng buhay para kay Kristo. Ang mismong paghahanap nito. Kung hinahanap mo si Kristo, ngayon pa man, magpapatuloy ka sa kanyang mga salita, ipinakako niya na ang kaligtasan ay manggagaling sa kanya. Subalit kung ang taong hindi naniniwala sa kanya at hiwalay sa kanya, ay may kahahantungan na fires of hell. Ito ang sinasabi dito rin sa verse 34 ng ating Matthew 10. Kaya sabi nga ng Panginoon, if you do not love me, if you love your families more than me, sinasabi ng ating Panginoon ay kailangan pag-isipan natin ito mabuti. Mahal naman natin ang ating pamilya, ngunit unahin natin ang ating Panginoon. Love God first. Purihin ng Diyos. So, sinabi nga ng ating Panginoon na siya ay hindi magdadala ng kapayapaan, kundi ang tabak. Alam nyo, Jesus is also quoting Micah 7:6, which says, lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Kaya dito makita natin, ang kaaway ng isang tao ay kanya mismong kasambahay. Purihin ng Panginoon. Bigyan natin ng isang example. Alam nyo itong pangalan niya,
si Bunyan, John Bunyan. Purihin ng Panginoon. He is John Bunyan. Alam niyo, he was preaching. And then, hinuli siya and he was told to stop preaching or else ikukulong ka namin, sabi ng mga authorities. Ngayon, inisip niya, kung ako ay magpapatuloy, ikukulong ako, paano na ngayon ang pamilya ko? Sabi niya. Kung kami nga, kung malaya nga ako ito lang ang kinakain namin, kakaunti lamang. 'Di ba? At ang suot namin, ganito lamang. Paano kapag ako ay nakulong? Di lalo silang mawawala ng kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Alam niyo, nag-isip siya. But ang sabi niya, but no, Jesus is first. Sabi niya, I must do it. I must do it. So, alam niyo nangyari, nakulong siya. Nakulong siya, mga kapatid. Pagkat para sa kanya ay napakahalaga ng pagpapahayag ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Yes, we love our families. But our families comes second to our love. Diba? Una po talaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. See, father and son relationship is one of the most important foundational bonds o relasyon. Ngunit, sabi nga ng Panginoon, na kung ang isang tagasunod ay magiging karapat-dapat sa akin, dapat niyang mahalin si Jesus nang higit pa sa kanyang sariling ama o anak. Sa mother and daughter relationship naman, wait lang. Similar, sabi rin ng Panginoon, na reveals that this command is not only limited to man. Tinawag din niya ang mga babae. And ang pagmamahalan ay applicable din para sa mga babae. Sabi niya, but whoever loves mother or daughter more than me is not worthy of me. Yung third relationship, sinabi naman ng Panginoon, daughter-in-law at saka yung mother-in-law. Ito naman ay isang relasyong pinagbubuklod, hindi ng dugo, kundi ng kasal. Kapansin-pansin na hindi binabanggit ni Jesus ang relasyon ng mag-asawa na siyang pinakamalalim na relasyon ng tao sa lahat in Genesis 2:24. Marahil ito ay dahil ang mag-asawa ay iisa na lamang o isang laman at pinalahalagan ng Diyos ang pag-aasawa. At nakita nyo, sinabi ng Biblia, yung daughter-in-law ay magiging kaaway ng kanyang mother-in-law. So dito makita natin, mga kapatid, ngunit may pangako ang ating Panginoon na siya ay sasamahan niya tayo sa ating buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, meron muna tayong babatiin na nagbe-birthday at marami sila ngayon. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. October 27, 2023. Si Joel. Brother Jed. Jed. Teka muna. Mabilis. Ulit. Happy anniversary kay Brother Rick and Sister Mel Orias, kay Brother Albert and Sister Jerlyn Sangkap. Happy birthday naman kay Brother Jeb Barrios, Sister Faith Turalba, Brother Wilmen Sebastian, Sister Angel Salvacion, Sister Catherine Rodriguez, Sister Janice Sandro, and belated happy birthday, Sister Lorna Ranches. Purihin ng Panginoon, sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang isang magandang kalusugan. Mag-enjoy po kayo sa araw na ito. This is your special day. Happy birthday, everyone! Anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy
Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Tuloy natin mga kapatid. Ito, meron pa tayong Meron ba new tayong palang kanta? repeat new song of the week. Iba kang talaga. Iba kang talaga. By Sister Mau Datu, composer. Sa gitna ng kawalan, ay dami ng hinahanap. Nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan. Nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan at ang tanging sagot sa aking katanungan. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring. Para bang naduduwag umarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inanggit. Di ko inakalang sa'yo pala lahat galing. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Tanging sa'yo lamang aasa. Thank you, Lord. At it is good to know that even our parents do not love and support our decision to become a disciple. Marami dyan, mga kapatid, o follower of Christ. At buti na lamang dito sa pangako ng ating Panginoon sa Salmo 27 o awit 27:10, sabi niya, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. May mga tao kasi na Ayaw pumayag eh. Ayaw pumayag. May mga relatives o kaya lalo kasambahay. Pag sinabi mong, Ma'am, I wanna be a full-time worker. Ay nako, bakit papasok ka dyan? May kita ba dyan? Ano mangyayari sa buhay mo? Totoo po yan, mga kapatid. Nagaganap po yan. Purihin ng Diyos.
Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa atin. At sa mga tunay na tinawag ng ating Panginoon, sila naman po ay nagpapatuloy. Kaya Matthew 19 verse 19, magamat ganoon ang kanilang pagtugon sa ating pagnanasa na maglingkod sa ating Panginoon, ang sabi ni Lord, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa Matthew 15, 4-6 sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Wow, napakabigat. Ngunit itinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang sino mang ang anumang maitutulong ko sa inyo ay nahihandog ko na sa Diyos. Hindi niya kailangang tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. Okay. Jesus. Sa verse 37, Jesus sets love for Him absolutely must take priority over family. O, kaya mabuti mga kapatid, alam nyo, turuan po natin talaga ang buong pamilya na mahalin ang ating Panginoon at mahalin ang kanyang mga banal na salita. Alam niyo yung ating pag-aaral sa Psalm 119, napakaganda, no? As we continue studying this Psalm 119, di ba, nanunumbalik yung ating pagnanasa na mag-aral pa lalo ng higit pa ng salita ng ating Panginoon. At makikita natin yung pag-ibig ni Haring David sa salita ng Diyos. Damang-dama mo kung paano niya minahal ang salita. Ito ay very good example at very great encouragement for all of us to also do the same. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito ang kanyang hiling sa ating lahat, mahalin siya. And Jesus, God, must be the priority in our pamilya, in our family. Okay. Dito na tayo sa Matthew 10 verses 38 to 39. Those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. Verse 39, those who try to gain their own life will lose it, but those who lose their life for my sake will gain it. Ang krus ay sumasagisag na talagang napakasukdulan o na masakit para sa mga tao na na siya ay mapako sa krus at mamatay doon. Alam ng mga sa panahon ni Kristo, marami ang mga taong namamatay sa pamamagitan na sila ay pinako sa krus. At ang sinasabi ni Jesus dito na sa kanyang disciple, those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. Ibig sabihin dito ni Kristo, ang paglilingkod sa Kanya ay nangangahulugan na pagtalikod sa sarili mong kapakanan. At ang pag-aalinlangan kay Kristo ay hindi mo dapat isaalang-alang. Mandi, tulungan mo yung sarili, maging matapat ka sa Kanyang mga salita. At kung ano man ang daladalahin mo sa pagsunod kay Kristo, ay sinasabi ni Kristo na handa ka magsakripisyo sa iyong buhay, hindi sa pamilya, pagkakaibigan, and of course, yung katanyagan, kung nais nilang maging tanyag ka sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat tulad nga na lagi kong nababanggit, kilala na nga ako dito sa guard, no? Pag sinabi ko, officer, pag pinakita mo yung ID mo, oh sir, pastor, marami pong salamat sa pagpapalang iniaabot nyo sa akin. Kasi every time na igano niya doon sa camera yung aking ID, God bless you, brother. Salamat po. Ibig sabihin, once you call, huwag mo dapat talagang sabihin na, guard, officer, pupunta po ako sa opisina, ito po ang aking ID. Opo, pastor. Nakaganon ka siya. God bless you. And God bless you. So, sa ganong pamamaraan, nakikilala ka bilang isang tagapaglingkod ng Diyos at sa iyong pagbabahagi bilang isang salita lamang, makikilala ka nila na bilang isang manggagawa ng Diyos na talagang ipinamumuhay mo at inilalagay mong sarili mo bilang isang alagad ng Diyos dito. You know, the cross symbolizes pain
and heartless cruelty. Walang pusong kalupitan. At ito ay sumisimbolo ng kamatayan. Kaya alam ng 12 apostles na ang kanilang cross ay meron silang papasanin talagang hirap. You see? At ito ay sumisimbolo talaga ng kanilang pagtsatsaga sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. At sa kanilang paglilingkod kay Lord, ay hindi sila dapat mag-alinlangan sapagkat lagi nilang kasama ang ating Panginoon. Marami ang mga namatay sa krus nung panahon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinasabi ngayon ni Lord sa atin ay kanyang iminumungkahi na tayo ngayon na sumusunod at naglilingkod sa Kanya ay mabuting magsakripisyo, maging handa tayo na isakripisyo yung ating kapalaran, yung ating pamilya, pagkakaibigan o katanyagan kung nais nating maging tapat sa ating Panginoon. Pagkat sinabi niya na kailangang unahin siya sa ating buhay. You see, ang cross ng isang mananampalataya ay yung kusang ialay niya ang lahat ng bagay na meron siya. Ialay niya yung kanyang buhay alang-alang sa ating Panginoong Heso Kristo. Pinapaliwanag ni Lord Jesus na kapag ibinigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ay we will gain it. Lalo pa tayong magkakaroon ng buhay. Di ba, merong ang kasabihan, ang buhay na ito, walang kabuhay-buhay. Buhay ka nga, pero walang kabuhay-buhay. Ngunit, kapag ibinigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ang buhay natin ay magiging buhay na buhay na buhay. Naririyan at mararanasan natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon, ang kanyang dakilang pag-ibig na hindi masukat, hindi malirip, napakalalim. You see, kaya kapag ang buhay natin ay inilagak natin sa ating Panginoon, ay tunay na madadakila ang ating Panginoon. At tayo rin naman ay kanyang bibigyan ng gantimpala. Kaya nga ang sabi niya, pagdating ng panahon, kapag harap po sa aking Ama, you see, kayo rin man ay aking itatangi. You see. So, itinuturo ng banal na kasulatan natin, mga kapatid, ng ating Panginoong Heso Kristo, ang landas ng ating kaligtasan at ang isang buhay na pinagpala. See, kapag tayo po ay namatay na sa ating sarili, we will gain our life, higit na bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoong Heso Kristo. Isang buhay na pinagpala, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na hindi mo naisip na, ay, ganito pala ang magiging katapat ng uri ng buhay na ibibigay sa akin ng ating Panginoon. Tunay na dakila ang Diyos at lahat ng kabutihan ay nagmumula sa Kanya. Ngunit, kapag tinanggi natin si Lord, tinanggi natin ang Kanyang inaalay na kaligtasan sa ating kapatid, we will lose the true life. You see, ano man yung matagpuan mo sa mundo, hindi yan ang tunay na buhay. Ang mahalaga, makipag-isa tayo sa ating Panginoong Heso Kristo. And finally, dito sa verse 11 nga, verse 39, the promise of faithful discipleship is given in verse 39. If an apostle or disciple allows his life to be taken for the sake of his relationship to Christ, he will find his life in the spiritual realm. On the contrary, one who refuses the cost of discipleship to promote his own life and joy will forsake that life in the world to come. Ibig sabihin, mga kapatid, may inaasayahan tayong mana na tatanggapin natin. Dito pa lang sa lupa nating dito pa lang sa lupa na binibigyan natin ng halaga ang paglilingkod sa Diyos, may nakalaang gantimpala para sa atin in the spiritual realm na sinasabi ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon, glory to God. Maraming salamat sa Diyos sa dakilang panahon at araw at umaga na Kanyang ibinigay upang ating pong mapag-aralan ang Kanyang mga banal na salita. Mga kapatid,
patuloy nating ipahayag ang Panginoong Heso Kristo. Tunay siyang dakila, nasa Kanya ang kaligtasan, nasa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay. At sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, tayo rin po ang makikinabang. At higit sa lahat, panghawakan natin ang salita ng Panginoon, ginagarantiyahan ng ating Panginoong Heso Kristo na kung siya ngayon ay ating ipapahayag pagdating ng panahon, kasi sa harapan ng Diyos Ama, tayo rin man ay Kanyang kikilanlin at sasabihin silang lahat ay akin. Ngunit kapag hindi naman tayo, merong mga tao kasi na talagang itatanggi ang ating Panginoon. Pero meron naman nagsasabi, but Lord Jesus, we proclaim your word at nagpapagaling kami. Pero kapag hindi naman po talagang sumusunod yung Matthew 7:21, kung hindi ka naman talaga sumusunod, sasabihin ng Panginoong Jesucristo, I never knew you. Kaya ang aral po natin, mga kapatid, ngayong umaga, itangi po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanging daan ng ating kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. Closing prayer. Sige mga Pastor. kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag ng mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag ng mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy